Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po manang batiin ng belated happy birthday si Brother Dennis Raborar. Hello po sa inyo at nakikiselebrate ako sa inyong birthday. Hello din kay Elsie. Now, tuloy po natin yung ating series po patungkol sa My Whole Family for Christ. Now, yung isang buhay po na pinaghaharian o isang pamilya na pinaghaharian po ng Panginoong Jesucristo, meron po yung pagtutulungan. Yan po ay parte ng kingdom culture o kultura ng kaharian ng Diyos. Kung tayo po ay nabibilang sa kaharian ng Diyos, meron tayong kultura. Isa po sa kultura niyan ay merong pagtutulungan sa pamilya. Ito po pag-aaralan natin ay patungkol po sa pagsuporta sa mga nangangailangan na miyembro ng pamilya natin. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ito po ay instruction niya kay Timoteo. At sinasabi niya, Timoteo, ganito ang gagawin niyo sa church. Dapat ang church may pagtutulungan. Tulungan niyo yung mga widows, yung mga namatayan ng asawa. Tapos, yung may mga kapamilya pa, ito yung instruction mo sa kanila. So, pagdating dito sa verse 8, sabi po rito, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Sa Tagalog po, kapag hindi paglaanan ng sino man ang pangailangan ng kanyang sarili or relatives, lalo na ang kanyang sariling sambahayan, ay tumalikod na sa pananampalataya, siya ay masahol pa sa isang hindi mananampalataya. So, napakabigat po, no? Kung ang isang tao, kiniklaim niya na Kristiyano siya, pero hindi niya sinusuportahan yung kanyang pamilya, masahol pa sa hindi mananampalataya. Para niya na rin dininay o tinalikuran ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Now, ito po yung una nating katuruan sa umagang ito. Caring for our elderly is part of our worship service. Kaya maganda po yung devotion natin last week, yung series na yun. No? Lahat po ng ginagawa natin ay isang uri ng pagsamba. Yung worship service, hindi lang pang linggo. Pati kabilang na rin dito yung pagtatrabaho mo araw-araw para masuportahan mo yung mga mahal mo sa buhay, lalo-lalo na yung nanay o tatay mo. So, caring for our elderly, lalo na yung mga senior citizen na natin na hindi na kaya magtrabaho, ay kailangan suportahan ng mga anak. So, yung pag-aaruga sa kanila, parte ito ng worship natin, paglilingkod natin, at pagsamba sa Diyos. Tingnan po natin yung kabuuan ng 1 Timothy chapter 5. Sabi po rito, yung mga anak daw o yung mga apo na kaya namang sumuporta sa mga lola o sa mga lolo or sa nanay or tatay na matanda na nangangailangan ng tulong, sabi po rito, put their religion into practice. May relihiyon pala kayo, nananampalataya ka pala sa Panginoong Jesucristo. Put it into practice. By, sabi rito, caring for their own family, and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. Natutuwa ang Diyos sa mga taong sumusuporta doon sa kanilang mga magulang o mga lolo't lola. This is pleasing to God. Pag nagtatrabaho ka at nakakatulong ka sa lolo't lola mo o nanay, tatay mo na matatanda na nangangailangan ng tulong, para ka na rin nagwo-worship service. Naglilingkod ka sa Panginoon. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Number 2 po, anyone who does not provide for their family members is worse than an unbeliever. Yung mga hindi raw naglalaan o sumusuporta sa kanyang pamilya or relatives, pwedeng kapatid, pamangkin, basta relatives, kamag-anak, and especially for their own household, lalo-lalo na sa immediate family mo, dininay mo na yung pananampalataya. Ibig sabihin, parang kung hindi mo sila sinusuportahan, para mo nang tinalikuran yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo at masahal ka pa sa hindi mananampalataya. Bakit ka mo?
Kasi let's say, nasa abroad ka, no? Nagtatrabaho ka na doon, pinag-aral ka ng nanay at tatay mo. O let's say, byuda na yung nanay mo, no? Tapos nangangailangan, tapos ikaw nasa abroad ka. Let's say, nasa Dubai ka, no? Tapos, kiniklaim mo na sa sarili mo, Christian ka. Ma-attend ka pa sa church tuwing Friday, no? I think sa Middle East, Friday yung worship service, yung fellowship nila, no? So, pakanta-kanta ka pa doon. Let's say, nagpe-praise and worship ka doon. Tapos, hindi mo naman sinusuportahan yung nanay mo na nangangailangan. Para mo na rin, parang sa harapan ng Diyos, may papalakpak-palakpak ka pa dyan sa church, may papuri-papuri ka pa sa Panginoon, pero yung tunay na pagsamba na dapat ginagawa mo sa iyong magulang na ikatutuwa ng Diyos, hindi mo ginagawa. So, meron kang responsibilidad sa pamilya mo, tapos hindi mo ginagawa. Tapos kahit sabihin mo pang todo palakpak ka, todo panalangin ka, pinapractice mo yung religion mo sa panglabas, pero sa iyong relasyon sa iyong nanay or tatay na matanda na, hindi mo sila sinusuportahan. Sabi sa Bible, masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Hindi ako nang judge dito, binabasa ko lang yung mga talata. He has denied the faith, or she has denied the faith, and is worse than an unbeliever. Now, pangatlo po, God cares for the widows by blessing their children with opportunities. Alam niyo po yung Diyos, mahal niya yung mga yung mga tapat sa Diyos na mga widows. Especially mga widows kasi sa Bible nauuna talagang namamatay mga lalaki kahit until now salamat sa Panginoon kasi ganun, no. Laging nauunang mamatay yung lalaki. Kasi pag namatay kasi yung babae, hindi mo alam paano magsasurvive yung mga lalaki. Kaya by design siguro ganun, no. Mas kaya mag-survive ng mga babae. So pag naiwan yung babae, may widow, tapos may takot sa Diyos yan, wala nang inaasahan yan, sa Diyos lang kumakapit, talagang malambot yung puso ng Diyos sa mga katulad nila. Now, ang Diyos, hindi po yan nagbibigay ng tulong sa mga widows na para bang may isang bundle na pera bumababa sa ulap, no? Tapos biglang bumabagsak sa lamesa. Hindi po ganun yung blessing ng Panginoon. Ang blessing ng Panginoon, laging dumadaan yan sa mga tao. God uses people for people. At baka ikaw na yon na gagamitin ng Diyos. At kadalasan po, pinagpapala ng Diyos yung mga anak ng isang balo or mga kapatid or mga tao sa paligid ng isang balo para pagpalain din yung balo, para pagpalain din yung isang taong nangangailangan. So kung ikaw ay isang anak na mayroong trabaho, isipin mo na lang, pinagpala ka ng Diyos ng oportunidad. Wala ka sa pwesto mo ngayon, sa trabaho mo ngayon, sa kinalalagyan mo ngayon, kung hindi dahil sa Diyos. At isa sa mga kadahilanan kung ba't ka pinagpala ng Diyos ay para matulungan mo yung isang membro ng pamilya mo kagaya ng isang balo or isang nangangailangan sa pamilya mo na talagang mararamdaman mo naman yun pag ikaw yung ginagamit ng Panginoon . So tandaan mo, you are being blessed in order to bless other people. Baka ikaw na yung ginagamit ng Diyos para mapangalagaan yung mga membro ng iyong pamilya na nangangailangan, lalo na yung widow. Now, dumako po tayo sa ating application. Itong application po natin, meron po itong parents, children, tsaka pangkalatan. Una po muna sa parents. Parents, be wise in your financial decisions. Lalo na kung ikaw kayo yung mga magulang na bata-bata pa, nagtatrabaho. Magsumikap tayo na hindi natin tingnan yung mga anak natin na retirement plan, no? Na para tayong nagpapalaki ng anak para pag nagpapaaral ng anak para pag nakatapos anak, ikaw naman ikaw yung retirement plan namin, ikaw naman ang tumustos sa amin, no? Sa yung mga magulang. Hindi po ganoon. Hangga't malakas ka pa bilang magulang, no? Kung ikaw nasa 30s, 40s, 50s na magulang, meron kang trabaho, maging wise ka when it comes to your financial decisions. Na hoping that someday hindi ka magiging burden sa iyong mga anak. No, mas nakakatuwa yung mga parents na talagang nag-save, nagpundar,
na mayroong sariling bahay or basta nagsumikap para hindi maging burden sa mga anak. So, be wise in your financial decisions. Now, naintindihan ko naman na meron talagang pagkakataon na yung magulang talagang binigay na ng lahat para mapag-aral yung mga anak, halos walang natira sa sarili nila. Sa mga ganung pagkakataon, dapat talaga pag malasakitan ng mga anak yun kasi nakita mo naman yung parents mo nagsakripisyo ng husto sa'yo. Ibinigay ang lahat para sa'yo, hindi nakaipon para sa'yo. Pag-aral ka lang, iginapang ka talaga. Sabi nga sa mga talata, no? Ginamit dito yung salitang repay. Ibalik mo naman sa kanila yung kabutihang ginawa nila sa iyo. Repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. So, yun po yung pinakauna, no? Parents, be wise in your financial decisions. Number 2 po, para naman sa mga anak, children, provide for your needy parents. Huwag po nating kalimutan na magbigay, tumulong sa mga nangangailangan nating mga magulang. Minsan, siguro I don't know sa mga cases natin, no? Pero minsan kahit yung parents mo hindi na naging mabuting magulang sa iyo, tulungan mo na rin, no? Alang-alang sa Panginoon. Mas mabuting nagbibigay at tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan. At gamitan na lang natin ng awa, gamitan natin ng habag, sa biyaya ng Diyos, gamitin tayo ng Diyos para tumulong. Kahit sa mga parents natin na, minsan malaking pagkukulang sa mga anak. Pero syempre, kung lalo-lalo na nagsakripisyo sa iyo yung magulang mo, dapat lang natulungan mo, no? So, children, provide for your needy parents. Pangatlo po, everyone, parents, children, including the church, tayo pong lahat, put your religion into practice. Ito po yung sinasabi sa talata na to, no? Put their religion into practice. Nananampalataya ka pala sa Panginoong Jesucristo, naniniwala ka na gracious si Lord, naniniwala ka na mabait si Lord sa mga nangangailangan. Put your religion into practice. Huwag kang magmukhang mabuti sa harapan ng ibang tao, sa mga churchmates mo, pero pagdating sa pamilya mo, ang damot mo, no? Put your religion into practice. Huwag mong hayaan na maging burden yung mahal mo sa buhay para sa ibang tao. Kasi burden mo yan, cargo mo yan, dapat ikaw, responsibilidad mo yan. So, everyone, including the church, put your religion into practice. Now, paano naman kung wala na yung isang balo, wala nang wala nang tumutulong sa kanya, wala nang mga anak, wala nang natatanggap na kahit anong suporta? Yan po ay cargo na ng church. Instruction po yan sa 1 Timothy chapter 5. Na yung mga widow na wala ng anak na tutulong sa kanila, church po ang tumutulong sa kanila. Kaya po sa verse 9, sabi rito, meron silang listahan ng mga widows na senior citizen na, over 60. Tapos may qualification dito. Pag naipasa yung qualification, dapat nasa listahan ng binibigyan ng tulong ng church. So pati po yung church, yan yung pinaka-social safety net na kapag wala nang tumutulong doon sa isang balo, church yung gumagawa noon. At applicable pa rin po dito yung sinabi ni Apostol Pablo na kapag merong pinapagawa sa iyo yung Diyos na kagaya yan, tumulong sa balo, pag yung church hindi ginagawa yon, masahol pa yun sa unbeliever, no? Baka sabihin ni Apostol Pablo, magsara na kayo kung masahol lang rin kayo sa unbeliever. Kung yung church ninyo ay ang daming mga projects, no? May budget kayo, milyon-milyon, no? Para sa mga iba't ibang mga projects. Tapos walang budget para makatulong sa isang balo na talagang nangangailangan. Applicable dito yun. Worse than unbeliever. Masahol pa sa hindi mananampalataya. Kaya importante po na yung church gumagastos talaga para sa poorest of the poor, widows, orphans. Yan po ang pinagpupuntahan ng budget sa New Testament tsaka sa mission. So everyone, including the church, put your religion into practice. Now, para po sa ating discussion, why is refusing to provide for one's family members considered denying one's faith and worse than unbeliever? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Father, please bless my family spiritually and bring us closer to Jesus.
Give us the right mindset when it comes to being a Christ-centered family. I also pray that you will bless us financially so that we may support one another as a testimony that Jesus is reigning over us. Grant us wisdom on how to handle our finances and give us compassion for our needy loved ones. We acknowledge that all good opportunities come from you and that all blessings flow from you. Thank you in advance for all your blessings and favor. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ate Jeng Jeng. Pretty cool. Hello po sa inyo. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.